Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kayo ba ay nakakaranas ng health anxiety or anxiety? Ako po ay mayroong anxiety ng mahabang panahon. Nagkaroon po ako ng maraming physical symptoms noong ako ay nag-uumpisa pa lang sa anxiety. Meron tayong 13 signs na ikaw ay may health anxiety. Unang-una guys, yung Googling your symptoms. Ako guys, nung una ko pa lang sa anxiety, pag may mga nararamdaman na ako sa physical symptoms, madalas po akong nag-google. Actually, ginugoogle ko po lahat hanggang mabasa ko, hanggang maisip ko kung ano talaga yung karamdaman ko. So, nag-overthink ako sa Google ko. So, hindi ko alam na yun pala ay mga sinyalis na ako ay may anxiety. Pangalawa guys, yung checking ng heart rate at checking ng pulse rate. Ako guys noon, nung nagkaroon na ako symptoms or physical symptoms ng anxiety, panay po check ko ng aking pulse rate at pati yung heart rate ko, chine-check ko lagi guys. Actually, nagkaroon din ako ng oximeter para checkin ko yung pulse rate ko. So, chine-check ko yan ng 15-20 times pa every day dati. Madalas ko yan gawin guys. Actually, months kong ginawa yan nung talagang masama yung pakiramdam ko nung unang taon ko sa anxiety. Pangatlo guys is yung checking ng blood pressure. So, it's the same thing. Noon, nagkaroon din ako ng obsession ng pag-check ng blood pressure. Actually, meron akong blood pressure para sa sarili ko and then gusto kong magpa-blood pressure din sa hospital. Gusto kong magpa-blood pressure kahit saan sa clinic. Yung mga may blood pressure sa kapitbahay, pumupunta ako kahit na meron akong blood pressure. Ganon ako ka-obsessed dati noong nagkaroon ako ng mga bad physical symptoms nung nagsisimula pa ako sa anxiety. And then pang-apat guys is yung pagtatanong ko sa ibang tao, yung asking to other people kung ano yung mga nararamdaman ko, kung ano yung mga karamdaman na hindi kaaya-aya. Madalas akong magtanong sa ibang tao, madalas akong magtanong sa mga kaibigan ko. Pero eventually guys, yun pala, the more na nagtatanong ka sa ibang tao, lalong natitrigger yung anxiety mo. Kasi ako guys dati, kumukuha ako ng information sa ibang tao. Aside dun sa pag-google, kumukuha rin ako ng information sa ibang tao, which is hindi siya nakatulong sa akin. Actually, naging matindi pa yung takot ko noong nakikipag-usap ako sa iba, kumukuha ako ng ibang information sa tao tungkol sa mga nararamdaman ko. And then panglima guys, yung thinking of dying. Dati guys, madalas kong isipin na parang mamamatay na ako. Siguro guys sa inyo, yung mga nanonood dyan, karamihan sa inyo, alam ko, parang pag may nararamdaman ka matindi, feeling mo mamamatay ka. Lagi kong nasa isip yun guys hanggang pagtulog ko, pagbangon ko sa umaga, pag may naramdaman ako, agad kong iniisip na na parang mamamatay na ako, na parang may cancer ako, may malubha akong sakit, yung sakit ko hindi na magagamot. Ganun katindi dati yung thinking ko. And then pang-anim guys, yung ini-imagine ko yung mga symptoms. Ini-imagine ko yung mga symptoms. Halimbawa, meron akong naramdaman headache. Sa headache guys, ini-imagine ko na yung pananakit ko ng ulo, ini-imagine ko na parang may tumor or may brain damage, may brain problem ako, may lubha akong sakit sa brain or meron akong ibang malubhang sakit. Ganun ko ini-imagine yung mga simptomas ko guys. And then pang-pito guys, yung having panic attack. Yung panic attack ko guys, naging parang obsessed ko rin yun. Kasi nung naramdaman ko yung unang panic attack ko, na hindi ko alam na panic attack pala yun, nung may mga sumunod na, pag may naramdaman ako, parang babalik ulit ako sa kung ano yung panic attack na nangyari sa akin nung una kong naramdaman yung panic attack. So, sa pag-iisip ko, sa sobrang takot, sa sobrang pag-iisip guys, yung panic attack, nadadagdagan siya na uulit-ulit. So, yun yung reason guys kung bakit nagkaroon ng maraming panic attack. Yung mga taong may anxiety guys, na nakaranas ng panic attack for one time,
nauulit siya. Bakit nauulit? Kasi panay yung nag-overthink kapag may nararamdaman ka. So, ganun nangyayari guys. Kasi sa akin nangyari ng maraming beses. So, alam ko, sa sobrang kakaisip ko, nagkakaroon ako ng paulit-ulit na panic attack. And then, pang-walo, yung having depression. Having depression guys, pag may anxiety ka, nagkakaroon ka ng depression. Pag minsan, feeling down ka. Pag minsan, feeling mo wala kang kakampi. Pag minsan, feeling mo walang makakaintindi sa'yo. Na kahit family mo o yung mga close friend mo, hindi ka maiintindihan. Kasi nagkakaroon ang isang taong may severe anxiety or generalized anxiety. Sila yung mga taong nagkakaroon ng depression. Sila yung mga taong nagkakaroon ng down, very down sila. May mga moment na very down na walang sino mang makakaintindi sa'yo. Ganun yung feeling ng isang taong nagkaroon ng anxiety na nagkakaroon din ng depression. And then pang-siyam, yung going to a doctor. Ako guys, sa totoo lang, yung going to a doctor ng paulit-ulit akong bumabalik sa doktor. Minsan guys, from Pampanga, nagpapadoktor ako. And then, from dito sa province namin, dito sa Zambales, nagpapadoktor ako. And then, pupunta ako sa Pangasinan para magpadoktor. Kasi, parang iniisip ko na hindi ako kontento doon sa kung ano yung chinek sa akin sa Pampanga. Ganon yung obsession ko sa pagpapacheck up sa doktor dati. Kasi yung mga result ng, kahit na okay yung result ng mga medical check-up ko, parang hindi ako kontento. So, umuulit-ulit ako. Iba-ibang doktor yung pinupuntahan ko, guys. Alam ko sa inyo yung iba nakaranas din ng ganon. Yun yung mga signs na meron kang anxiety talaga. And the next one is, dahil dun sa pagpapacheck mo, you're getting many check. So, paulit-ulit mong chinecheck. Paulit-ulit mong chinecheck yung mga medical check-up mo, inuulit-ulit mo, tinitingnan mo yung kaibahan ng check-up mula sa isang doktor, ganon. And then, pang 10 is 11, I should say, yung hindi ka naniniwala sa doktor. Ako guys, dati hindi ako naniniwala sa doktor. Sa mga in-examine sa akin, dati hindi ako naniniwala. Dahil sa hindi ko paniniwala sa isang doktor, kailangan lumipat ako ulit sa iba. Tapos sa isa na naman. Ganon katindi guys yung anxiety ko dati. And then, pang 12 guys is, dahil hindi ka naniniwala, pagpalit-palit yung doktor mo. Hindi ka naniniwala sa isa, pumupunta ka sa isa. So, ganun ka-apekto yung isip ko dati na hindi ako naniniwala sa isang doktor. Lumilipat-lipat ako ng doktor. And then, pang 13 guys, yung takot ako dati na mag-exercise. Actually, active ako dati sa pag-exercise kahit noon pa, nung bata-bata pa ako hanggang ngayon. Pero nung nagsimula akong magkaroon ng anxiety, takot ako gumalaw. Takot akong gawin kahit maglakad, kahit maglakad papuntang CR, kahit maligo, takot ako guys. Pumunta sa harap ng bahay, takot ako dati. Ganon katindi yung takot ko dati na baka may mangyari sa akin pag mag-exercise ako, pag mag-walking or pupunta sa CR. Yung exercise na lang na walking guys, takot ako dati. So, yun yung mga signs na meron kang health anxiety. To be honest guys, marami ang mga signs ng health anxiety at anxiety. Pero ito guys, yung 13 na signs na nangyari sa akin. Marami pa guys. Pero ang may papayo ko guys sa inyo, kung meron kayong anxiety, meron kayong health anxiety, kailangan i-push nyo na kailangan nyo gumalaw, kailangan nyo mag-exercise, na walang mangyayari sa inyo. Walang kayong sakit. Pag okay yung mga check-up nyo, pag pina-check nyo na lahat at walang lumabas, at lumabas na meron kayong anxiety, manalig lang kayo guys. You have to trust yung process ng recovery ng isang anxiety. Kasi part yun guys eh. Sa akin actually dati hindi ko matanggap. Masakit, ang hirap tanggapin, lalo na pag nandyan na siya, lalo na pag umaatake yung mga physical symptoms. Ang hirap tanggapin, hindi madali kong sabihin ngayon guys, pero yung pinagdaanan ko ang hirap talaga. Pero ako guys, sinishare ko to sa inyo para maging aware kayo, ma-develop niya yung self
positive thinking ninyo kahit na nakakaranas kayo ng mga physical symptoms. So, i-push nyo lang guys yung mga kailangan nyong gawin sa bahay. Kung meron man kayong nararamdaman, meron kayong nararamdaman today, sige lang guys, tuloy nyo lang yung buhay kasi that's part of process ng recovery. Makaka-recover din kayo gaya ko. And I hope nakapulot kayo ng aral and I'll see you guys again on my next video. Bye!